Sorry po, kinakailangan kong i-delete yung video clip na nilagay ko habang binubugbog yung estudyante ng mga kaklase niya kasi medyo nag-warning sa akin si YouTube. So, para hindi po masira ang ating channel, kinakailangan ko po yung tanggalin. Sorry po. Pero gusto ko lang panoorin nyo pa rin po sana. Thank you. Hello, magandang hapon po mula dito sa Cherry Hill, New Jersey. Meron po tayong topic today na para ba kasing it must be discussed tungkol ngayon sa, well, not ngayon, but recently, mga 4 years now, na napapanood ko sa Raffy Tulfo in action, ang mga nangyayaring mga pambubuli ng mga estudyante sa kanilang kapwa estudyante. Until very recently, like a few days ago, meron na yung sinaksak na yung kaklase niya hanggang namatay yung kaklase just something like about makeup. So, then, kahapon napapanood ko ulit yung nanay, kasama niya yung anak niya, na nagpunta sa Raffy Tulfo in action. I'm going to show you a little bit of a clip para maintindihan nyo kung hindi nyo napanood. So, ang kwentong ito is like, nangyari ito sa school, and then, blurry po yung video clip makikita nyo because syempre minors to mga to and they have to protect the privacy of the minors. Lagi pala nila tatlo tong estudyante na to at grabe yung ginawa nila na pagsasabunot dun sa isang kaklase nila, nginudngod yung mukha niya sa semento. And the thing is, hindi lang pala first time ito at lagi itong nangyayari, ginagawa sa kanya. At natatakot siyang magsumbong sa kanyang mga teachers. And then, nung nagsumbong na siya sa nanay niya, is nagpunta yung nanay niya sa school at para bang kasalanan pa ng bata dahil bakit daw hindi sinumbong. Alam mo yon yung reaction na gano'n. O ba't kasi hindi siya nagsumbong? Yung bang parang gano'n na reaction ng teacher. So then, nakausap din ni Sir Raffy ang DepEd at ang ano nila is they're going to give them counseling. So, I'll show you, guys. So, it's really blurry, yeah? Ayan. So, then, it's almost like a criminal act, no? Tapos, ang gagawin lang ng school or ang Department of Education is pagsasabihin ng mga bata, ika-counseling sila, kasama yung mga parents, para sa akin, yung gravity na yon ng situation is dapat na-expelled na yung mga bata at ang teacher na hinahayaan yung mga ganon or yung pang victim blaming pa yung teacher, she should have been already suspended pending investigation. But, ang point ko dito, bakit ko to gustong pag-usapan is kung meron pong mga psychologists na nanonood sa inyo or psychiatrist, most likely, alam natin na most often than not, na ang isang bully is because actually, nagkakaroon ng physical abuse or abuse sa loob ng kanyang bahay. So, paglabas niya sa bahay niya, ang ginagawa niya is pinapakita niya na that he or she is strong enough and nagbubuli na siya ng mga kaklase niya na they think
na na mas mahina sa kanya. Does that make sense? So, most likely, again, often na ganun ang case na ang isang bully is because that person is actually being physically, sexually, or emotionally abused at home. So, that's already a red flag. Kaya, pag may bullying na ganyan sa school, most likely is almost 100% is naa-abuse din yung bully na yon sa kanyang bahay o kung saan siya galing. Meron akong isang nurse assistant that time, a few years ago, na pagkausapin siya ng mga katrabaho niya or kahit sino, yung defensive niya, yung bang napakatapang niya, yung para bang kung makipag-usap siya is very rude, bastos, napakatapang niya, nakikipag-away siya sa mga katrabaho niya. So, then I got to meet this nurse assistant, and because she's wearing long sleeves, tapos ganon yung mga naitaas na yung kanyang mga sleeves. Nakita ko dito sa kanyang mga right here in this area, dito sa sternum niya is punong-puno ng pasa. So 1 plus 1, hindi pwedeng like, so, buti sana kung yung isang lang, yung very different degree ng bruising ang napansin ko sa exposed na skin niya. Dito niya puno-puno ng bruises. So, hindi niya napansin na nakita ko yon. So, that's an example na kung sino talaga yung mga bully, sila talaga yung nagsasuffer ng abuse sa loob ng kanilang tahanan. Now, with all these things na nangyayari ngayon sa Pilipinas sa mga school, sa mga kabataan, like the grade school and the high school, nangyayari na to the point na sinasaksak na nilang kaklase nila, to the point na namamatay, pinagtutulungan nila, and then the rest are just watching. Kung bakit ko gusto itong itopic is that back then, tayong mga, I think I belong to the group na baby boomers. Tayong mga older generation is walang ganito sa atin noon. Walang bully-bully. You know, we're all friends sa school. At kung may makaaway man is, I don't know, I don't remember na may nakaaway ako. From my grade school hanggang ako yung nag-high school, hanggang ako yung nag-kolehiyo, wala akong maalala na bullying na nangyari. And I've been to different schools also, at walang mga cases of bullying na nangyari. So, nowadays, it's like, whoa, wait a minute. Ba't ganito? Ba't panay-panay na ang mga pangyayari ng bullying sa mga school sa Pilipinas? So, either they are being abused at home, or social media is corrupting their minds, or wala ng time ang parents to hug them or be a parent to them, at napapabayaan na lang sila. Pero hindi rin kasi yun excuse kasi tayong generation, marami sa atin, hindi naman sa pinapabayaan, pero yung mga magulang natin, nagkatrabaho, nasa bukid, mula umaga hanggang hapon. I mean, wala naman naging bully sa atin. So, I don't think that's also an excuse. Kaya, I think na dapat pagtuunan ng pansin
na ang mga magulang, tignan ninyo, pansinin ninyo ang inyong mga anak kung medyo withdrawn sila, tinatamad silang pumasok sa school, or may mga rason-rason sila bakit hindi sila pumapasok, lagi silang may sakit. I think na tignan nyo, obserbahan nyo masyado, obserbahan nyo maigi ang inyong mga anak at baka sila pala ay nabubuli na. At kadalasan is hindi nagsusumbong ang mga bata na nabubuli kasi syempre tinatakot sila. Sige, magsumbong ka. Ganito ang gagawin ko sa'yo. So, bago po dumating sa point na gaya na nangyari na saksakan, gaya ng nangyari na matinding sakitan na to the point na inuuntog na yung ulo niya, napakadelikado po to. Wag nating hintayin na lumala. So, kung ang anak mo is alam mo naman na hindi siya tamad pumasok, tapos bigla lang siya na nagdadahilan na para hindi pumasok, kahit pa gaano ka-importante ang trabaho, kahit pa gaano ka-importante ang dapat mong puntahan, at kahit gaano pa ka-importante ang dapat mong gawin, unahin mo nang tignan at kausapin talaga yung anak mo. Kasi most likely is meron ng hindi magandang nangyayari sa school. You know, wag mo nang hintayin na may masama pang mangyari sa iyong anak. Kaya dapat talagang pag-usapan natin to, kayong mga taga-abroad na mga OFW na hindi naman sa pinapakaba ko kayo or tinatakot ko kayo, but information is so important na tignan niyo, you connect with your children kasi hindi naman maiwasan na mag-abroad kayo kasi syempre gusto nyo magkaroon ng magandang kinabukasan ang inyong mga anak. Pero you have to find a way na yung communication ninyo sa inyong mga anak is talagang like really, really open communication at alamin nyo talaga ang mga nangyayari at ganun din kung sinong nagbabantay sa kanila is kinakailangan talagang yung matindi yung ginagawang pagmo-monitor. The moment na yung dating kinagagawian ng anak nyo, masipag mag-aral, matataas ang grade, the moment na medyo nag-divert na doon at hindi na ganon, something really is going on already. So, maaring nabubuli na siya. Kaya, again, uulitin ko, alam ko maraming nagsasabi dyan, paulit-ulit naman ang sinasabi mo. Yes, kasi this is a very important matter po na para nang sa ganun is mapangalagaan natin ang ating mga anak against bullying. So, bakit ko to dinidiscuss? Kasi like alam nyo naman ang ating audience ang ating audience ay mga immigrants sa ibang bansa, marami din ng mga overseas foreign workers na nasa iba't ibang bansa, at ang mga career people, business people sa Pilipinas na kung minsan dahil sa kagustuhan natin na maghanap buhay para meron tayong maipakain sa ating mga anak is sometimes even though may nararamdaman tayo but we tend to ignore that or we tend to deny that, kagaya ng nangyari po sa batang ito na napansin na niya na something is not right with her daughter, pero ang hinihintay niya is wala namang sumbong. So, wag po natin yung hintayin na magsumbong. Kasi baka darating yung time na kung magsusumbong na yung anak mo is matindi na, or baka dumating na yung time na hindi na makapagsumbong ang anak mo. So, again, hindi ko po tinatakot ang ating mga kababayan ng mga overseas Filipino workers na ang kanilang mga anak ay nag-aaral sa Pilipinas. Yun lang po, be very aware, have an open communication with your child, at pati rin kung sinong nag-guardian sa kanila na talagang i-monitor po ang mga anak. Kasi usually, ang kinakatakutan lang natin dati, baka mag-asawa ng maaga o makipag-boyfriend, mabuntis. Yun po yung mga dati lang nating kinakatakutan dati.
dati safe ang school. Na kapag papasok sila, alam natin na okay sila. At dati po, ang mga teachers ay sila ang ating mga pangalawang magulang. Ganun po, dati ang orientation natin, di po ba? Tayong mga older generation. Ang orientation natin, ang mga teachers, ang mga second parents, kaya yung mga bagay na hindi natin na ituturo sa bahay, sigurado alam natin na naituturo ng teachers sa school. Kaya alam ko yon kasi like for example kami even sa aming elementary days is tinuturuan kami ng good manners and right conduct. Hanggang high school yan, tinuturuan sa school ng good manners and right conduct. Kaya yun na hindi ko minsan na ituturo ng magulang sa loob ng bahay, pero or na ituturo ng magulang sa loob ng bahay pero itinutuloy ng school. So ngayon parang hindi na ganoon ang nangyayari. Kung naituturo pa ba ang good manners and right conduct, meron pa bang subject na GMRC sa mga curriculum sa Pilipinas? And even sa kolehiyo, mandatory ang ethics. Pinag-aaralan din. Alam ko nung nag-college ako sa Pilipinas, meron pa rin ng GMRC, Good Manners and Right Conduct. I don't remember kung sa under ethics yon. Pero alam kong meron back then. Hindi ko na alam kung anong curriculum ngayon. Kaya, at yung mga anak naman po natin na bully at hindi nakikinig sa atin, is siguro po bago mahuli ang lahat, bago sila makapatay ng kaklase nila or bago masira ang kanilang kinabukasan, tignan po natin ang ating mga anak. Again, hindi po to pananakot, kaya lang it is so important nowadays. Gone are the days na, baka mamaya mabuntis ka, baka mamaya mag-asawa ka ng maaga, mag-aral ka muna. Ganun lang yung mga pinapangaral natin. Ngayon hindi na. Again, going back to the topic na dati ang school is a safe place. School is second parent ang mga teachers. Nowadays, hindi na ganoon. Pagpapasok yung mga anak, hindi natin alam, may mga bully na pala, pwede na silang patayin ng kanilang kaklase, pwede silang, again, how many already episode ng Rafi Tulfo na yung teacher is kinakarelasyon sexually ang kanyang estudyante. So, hindi na siya safe sa mga napapanood ko sa Rafi Tulfo in action. Though sa amin sa La Union, sa banda namin walang cases of bullying. Nandun pa rin kasi yung old style na probinsya, nandun pa rin kasi yung bayanihan, nandun pa rin kasi yung kapitbahay mo, alam mo yun, pagmamalasakitan mo. Kaya yun po, hopefully makatulong ito to remind ang mga parents, lalong-lalo na ang ating mga OFW, lalong-lalo na nagpapakahirap kayo, lumayo kayo, nilayuan yung mga anak para mabigyan sila ng kinabukasan. Yun pala, baka kung ano lang ang mangyari sa kanila, lalong-lalo na sa school. Yun po. So, thank you for continually watching and making comments, liking, pakishare na rin po. Pwede pong mag-comment kayo kasi kinakailangan ko ng engagement. At I'm so excited na tumataas na yung ating bilang ng ating subscribers. So, hopefully po, lalo pang lumago ang ating maliit na channel. Maraming salamat po.